Sukiyaki. Drive with me. Relate ako dyan. Socialization. Load ng vlog. Therapeutic din siya. Downside of traveling. Package. Mas okay pa mag-order. First impression last. Hello guys! Welcome back to another Drive With Me vlog. It's been a while doing, syempre, mga home vlogs, errands na gustong-gusto nyo while I am making kwento. Driving my way to Gateway Mall. Well, itong Gateway Mall, hindi ako masyadong familiar sa mga Cubao. Alam niyo yung mall ko, Trinoma, SM North EDSA, Mega Mall. Diyan tayo sanay. Anyway, mukhang uulan anytime soon. Papuntahin niyo muna ako sa Gateway. Pero I like itong Gateway kasi di ba bago siya. Tapos ang daming mga kakainan, tapos iba yung feels, parang high-end, no? Tapos yung mga restaurants din, medyo something na new for me. Like Amano. Meron akong dalawang imi-meet ngayon. Catching up with a friend. Minsan alam nyo, pagka meron tayong socialization, ang lalim, i-meet lang yung friend with socialization. Sometimes, di ba, therapeutic din na makakatch up ka ng kaibigan. What's up? What's new? Kwento-kwento lang, pick lang, saan ako kalayaan. Ayoko mag-EDSA. Kasi hindi ako sanay yung EDSA kung saan ako liliko papuntang Gateway. Pero pag dito sa kalayaan, mas bet ko. Anyway, catching up, and then, I'm gonna meet workmate or part of the team or basta. Yan ako imimit na pangalawa pa. About work, ganun yung aking gagawin today. And di nyo naman na itatanong, ang mami nyo ay galing din sa another work. Meron ako hindi pa na-vlog na recently na pinagkakaabalahan ko. Doon nauubos talaga yung oras ko. And minsan, meron kang sinimulan na bago. Kailangan mong aralin, kailangan mong matutunan. Minsan kasi iba yung naiisip mo lang, tapos iba yung sa actual. Kailangan mong ma-experience first hand. Rather than kahit may tao kang iba, tapos i-relay lang sa'yo, hindi pa din siya enough. It's like, when you put up a business, kailangan talaga hands-on ka. I mean, at the start, para alam mo how the business works, di ba, ano yung ins and outs, para maintindihan mo mga details or mga items na mahirap na ikwento ng iba sa'yo. At least ikaw mismo, magkakaroon ka ng analyzation, realization, and ito yung hindi ko pa na-vlog. So, one of these days, mag-vlog ako dun para makita nyo. Yung aking hair is bagong kulay. Kaso lang, hindi ko siya nabablower. Wala akong time mag-blower. Ano lang ako, ligo and go. Ngayon, syempre, meron naman tayong imi-meet. Kailangan naman mukha tayong utaw. Presentable utaw. Especially kung, you know, meeting first time. Syempre, first impression last. Sino ba naman yung gusto mong i-meet na mukhang gusgusin? Syempre, gusto mo presentable, maayos, di ba? Hindi naman kailangang ayos na ayos ka na nagpa-hair and makeup ka pa, di ba? Hindi naman ganun. Ganito lang, ganyan lang. Alam nyo, nagugutom ako. Well, nag-brunch naman ako ng pork bagoong rice. Pero dahil the time is already 2 o'clock, nagugutom na ako. Kasi yung friend ko, tinanong niya kung i-order na raw ba niya ako. Sabi ko, later na lang. Kasi, hindi ko pa alam gusto kong kainin, pero gusto kong kumain, nagugutom ako. I'll be there in a few minutes. 3 kilometers na lang. Siyempre, hindi naman ako mag-vlog. Pagkasama mo kaibigan mo, dapat mag-gets nila na this is your work, no? So, nag-vlog ka talaga. Pero ako kasi, mas pagkilala ko pa, mas nahihiya pa ako. Siyempre, except naman kapag mama ko, si Hazel, siyempre, mas sanay kami, trabaho namin to. Pero pagka minsan private person, parang ayaw natin masyadong ma-expose sila kasi hindi naman lahat gusto may exposure sa social media, di ba? Parang matagal-tagal din ako hindi nakapag-mall. Babaw ng mami nyo na excited mag-mall. At bakit hindi? Alam nyo, ang malling, therapeutic din siya. Kwento ko lang, nung ako ay nasa corp, nagli-leave ako to go malling. Like to go shopping. Minsan kasi pagka overload ka sa trabaho, no? Like in my case, syempre accountant ako, maraming deadlines. May mga times talaga na, syempre, yung mga parang month and closing, ganyan, beginning of the month, daming mga sinasubmit. So pagka mid-month, medyo relax ka na. Pwede ako mag-leave, pwede ako mag-shopping. Pero hindi ako nag-leave na wala akong gagawin. Alam mo yung parang tambay lang sa bahay. Usually, I always have something to do. Hindi ko ma-afford yung nakatenga lang.
may mga tao na they value rest, no? Ako, I value rest, I value downtime, idle ka, which is nice. Ang pahinga kasi sa akin, yung pag natulog ako sa gabi. Say, 9 o'clock, between 9 to 10, tapos magigising na ako ng 6, rested na ako noon. So, yun yung rest. Hindi ko kailangan nung 1-2 araw na buong araw wala akong gagawin. Lagi tayong may ginagawa. Siguro kahit na maging senior citizen na ako, I still have something to do. 2 kilometers na lang, 8 minutes to go, and I'll be there. I'll see you later, guys. Bye-bye. Hi guys, this is the second meeting. Yung kanina, hindi ko siya vlog. Healthy ako ngayon. This is apple, carrot, and orange. Cold pressed down. Refill. Done on my meetings, going back home. Kamali ako sa parking. Dapat doon ako sa Gateway 2 nag-park, pero napunta ako sa Gateway 1. Ang daming kainan, as in, bago sa tingin ko, not the usual SM North EDSA kind of mga restaurants. Bayad tayo ng parking before anything else. I am back home and guess what? Ang mami yung galing sa labasan ay nagugutom. And because of that, I cook pork steak with lots of onions. Pero walang sauce kasi tinatamad na akong gumawa. Nakamarinate naman tong pork chop natin sa toyo at kalamansi, pero hindi ko na nagawang lagyan ng sauce. Sarap. 24 hours na siya nakababad, kaya kapit na yung lasa. Hindi ko alam kung bakit ang bilis kong magutom. Kumain naman ako ng shrimp pasta tapos lemonade sa French Baker. And then, sa UCC, kumain ako ng French toast tapos cold pressed na healthy juice. And here I am, eating rice in this 10 in the evening. Parang dapat hindi na kumain. Nag-guilty tuloy ako. Makakain! Yung nanay kong masama pa rin ang kondisyon. Sabi ng doktor, siya ay inaatake ng asthma. Actually, for the longest time, si mama hindi na siya ina-asthma. Then suddenly, ina-asthma na siya ngayon. Ma, bakit daw? Wala kang edad. Batang-bata ka, 77? Ang creepy dun sa parking kanina sa Gateway 1. Well, every time pupunta ako sa Cubao talaga, hindi ko siya ma-figure out. Nalilito ako lagi. Hindi ko naman intention mag-park sa Gateway 1. Gusto ko sa Gateway 2. Akala ko Gateway 2 yung napuntahan ko. Tapos dun pa ako napunta sa Basement 3 na ang konti lang ng mga nakapark. So, masyadong tao. Parang creepy yung feels ko. Pero hindi ako makatransfer kasi yung Basement 1, Basement 2, they are all full. So, wala akong choice but to go to Basement 3. As in, takot ako. Lalo na nung pauwi na ako kasi wala halos tao. Nasang konti ng mga sasakyan. Tapos, ang tagal kong nakalabas. Parang ang daming ikot, Tapos, sabi ko, labas ako ng EDSA. And I ended up lumabas ng, ano nga yun, Pituason. Gusto ko sana sa may Shopwise kasi gusto ko rin sanang dumaan ng grocery to buy some items kasi kailangan ko nang mag-replenish ng mga ibang pang-cooking ko. Your mommy Heidi is in the car again. Welcome back to the vlog. Yung nanay ko, sabi ko umupo dito sa tabi ko, ayaw. Doon daw siya sa likod. Okay, fine. We're off to the doctor. Magpapacheck up po si mother dahil masama ang pakiramdam. Simula kami ay nag-Singapore, hindi na siya okay hanggang ngayon. Nanggaling na yan sa doctor 2 weeks ago. Nagbabalik na naman. But before that, meron lang kaming dadaanan sa Landers. Pipick upin lang natin para mamaya hindi ko na siya gagawin. Because I need to go back to the house dahil ako po ay mag-a-upload ng vlog. Merong nag-message sa akin. Kanina ko lang nabasa. Tapos sabi niya, tips daw on how to like manage senior during travel. Ay, sabi ko, relate ako dyan. Meron akong kwento dyan. Sa totoo lang guys, medyo mahirap na may kasama kayong senior kapag nagta-travel kayo. For one, syempre, iba na yung kondisyon ng katawan, di ba? Hindi na sila very active na pwede anytime. Parang pwedeng lakad dito,
dito, lakad doon, hindi na eh. Maleta. Tapos hindi na rin pwedeng magbuhat ng maleta, kayo na rin ang mag-aasikaso. Medyo mahirap, kaya ang ating advice is travel while you can. Huwag nyo na pong antayin na kayo ay mag-retire from work like 60 bago kayo mag-travel. Iba na yung Dapat mga 50. pakiramdam. Diba? Ibig sabihin, yung health natin nagbabago, hindi na tayo ganun kalakas, ganun ka-active, ganun na kaya yung mga harabas, puyatan kapag nagta-travel. Mas maganda yung mas bata pa, tapos malakas ka pa, mas na-appreciate mo, mas na-i-enjoy mo. Huwag nyo nang antayin na meron na kayong tungkod o meron na kayong rayuma saka pa kayo magta-travel. Well, nasa Europe kami, meron kaming nakasabay, mag-daddy sila. Yung anak niya babae, tapos yung tatay niya kasama niya, Vietnamese sila. Medyo hirap yung babae, yung anak, kasi senior yung daddy niya. So, inaasikaso, inaalalayan, hindi ka makapag-enjoy to the maximum level. Yun yung mga downside of traveling na late. Well, kung kaya lang naman guys, pero kung hindi kaya, wala naman tayong magagawa, diba? Kung nagkaroon ka ng capacity to travel when you are 60, 65, then still, go pa din. Hanggang kaya mo pa. While, iba na nga yung feeling, pero at least, matatry mo pa din mag-travel rather than i-hold ka ng thoughts mo na huwag ka na mag-travel. Kahit may capacity ka, huwag mo nang isipin yung age. Mag-ingat na lang. Kung ano lang yung kayang gawin, huwag pilitin yung sarili. Kung di na kaya, okay na yun. At least, naka-travel kayo. Ganun talaga, iba-iba kasi yung timing ng tao eh. Yung mga swerte natin, hindi pare-parehas dumadating. Yung iba, bata pa lang, maswerte na, nakapag-travel na. Yung iba naman, midlife, okay, ayos lang, pero yung iba naman too late kung kailan talaga nag-retire saka nag-travel. We cannot make things perfect. Iba-iba tayo ng journey. Meron na naman tayong pa-hashtag, enjoy life while you are young. Malapit na po kami sa Landers. Very quick lang, ayoko na nga bumaba. Si ate na lang yung pabababain ko. Gutom na gutom ako guys. Hindi pa ako nagla-lunch. Wala pang laman yung tiyan ko. Nag-Milo lang ako kaninang morning and the time is 3:30. See you later guys. Ang haba na naman ng vlog ko. Ano ba yan? Oh my God. Nanay ko maapila pa. Pero kung biniglakad ako ng layo, may shuttle bus pala. Hindi niya na alam. My mom is talking about the Singapore. Meron kaming pinuntahan, Gardens by the Bay, na Bayfront MRT station kami nag-exit. So nag-walk. Tapos, may nakita siya na shuttle. Yung mga iba nakasakay. Sabi niya, pwede naman palang sumakay. Bakit tayo naglakad? Pero yung station kasi na yun, mother, sa Bayfront, wala siyang shuttle service doon. Sa ibang MRT exit meron. Kung meron naman, eh bakit hindi? Eh wala nga. Hindi nga kami nakakain ng dirty ice cream sa Orchard Road. Ayun ang gusto ko. Isa sa mga agenda ko is really to eat. Dirty ice cream. Oo, ang problem, medyo may kalayuan. Hindi niya kayang lakarin. Usually, dun lang naman nag-i-stay yung mga dirty ice cream sa may Orchard. Hindi namin napuntahan. Mga unang punta ko rin, wala ko rin. Dito na ako. Siyempre, matumatanda ka na. Kaya nga, travel while you're young. And if you can, diba? Bye-bye! See you later! Salamat! No parking at exit dito sa Landers eh. Guess what? Naiwan ko sa Metro Bank yung aking 2 ATM. Nagbangko ako kahapon. Naiwanan ko sa counter. At hindi ko alam kung hindi pa sila nag-message. Ayan. Aabot na lang. Thank you, kuya. Dalawa yun, ma'am, daw eh. Oo, 2 po. Sorry naman. Tama, 2 po. Charing! Thank you po. Mami nyo. Hindi ka tinext, di mo alam. No, hindi ko alam. Kasi hindi ko pa siya gagamitin. Hindi So, doon mo pa hahanapin sa bahay. yes. Talaga, oh. Exactly like that, mother dear. So, nakuha ko na yung aking 2 ATM cards na naiwanan ko sa Metro Bank, Visayas Avenue branch. But anyway, gusto ko naman i-shout out yung mga officer and staff for being so accommodating and efficient. I was there yesterday na almost 4 o'clock na ako nandun. Parang last minute, ako na lang yata yung huling client nila. Tapos ang dami ko pang transaction. Yung ni-request ko, nabigay sa akin agad-agad. Shout out po kay Mama Ricar at saka kay Sir Peter for being so accommodating yesterday. Despite na uwian na nila at ako'y nandoon pa. The last client at ang daming tanong ng mami nyo. Sige sir, ma'am, ako po ay mag-a-avail ulit ng loan. Pagbili ko po ng condo. Tulungan nyo ako ma-process agad. Charot.
Thank you po. We're now sa SM. So, dito po yung doctor ni Mother. Yung doctor ng nanay ko kasi sa iba-iba nagkiklinik. Kung saan nandoon yung doktor, pinupuntahan niya. Hi vlog from SM. Kami po ay inimbitahan dito dahil may pinagyayabang silang sukiyaki at carrot cake. Gutom na kami, hindi pa kami nanananghalian. Cooked by June. Tingnan. Wow. Yan ang pinagmamalaki nilang sukiyaki. Tapos with the sauce. Pag authentic na sukiyaki, hindi marami yung sauce. Parang ano lang siya, medyo matipid. No? Parang iniisip ko dati, talagang kala mo sabaw. Hindi siya sabaw, parang saucy lang. Concentrated yung sauce, tapos dinadagdagan mo ng water. Adi ka na, kain na tayo. Actually, wala nga akong breakfast. Wala pa kaming kinakain. Ganda ng, ang tawag dito, anak? Ilaw. Hindi, ako nga ilaw, alam ko naman. Yung pangalan niya, biglang lumiwanag. Kailangan ko yun sa bahay. Excited akong kumain. Dapat kakain kami ni Mama doon sa SM. Kaso lang, di ba, parang pinagmamalaki mo tong sukiyaki ni June. Aray. Ouch! Ang init na huwakan ko. I'm so hungry. Saan kayo bumili ng ano, Mars? Ng meat? Ang kakapal. Nandun, siya na yung best. Kung alam saan ako bibili ng maayos ng beef. Pagka ganito, mas gusto ko yung mga maninipis. Sa mga Korean store. Ayaw mo yun? Yung mga nasa Korean store is not giving. Alam mo kung saan maganda? Dito sa may Quezon Ave, sa may National. Sorry, magutom na ako ha. Nice. Masarap. Parang may kulang. Ba't walang onion? White onion. Baka, nalimutan lang ito. Onion and onion leeks. Masarap. Did yun ang nag-cook Paris? Ang masasabi ko lang, parang meron ng konting kulang. Ano? Baka onion? Di ba ito yun nilalagyan ng ano, sesame oil? Wala. Parang may something na... Baka yung rice, Japanese rice ang gusto mo. Guys, sino naman anak ko? Parang nakatanghod ng nakatanghod. Yes, May! Hindi na pinapaulanan ko na ganyan. Pinaulanan na yan. Napaulanan na. Uy, yung sarap! I love it! Anong klase naman tong tofu na to? Korean. Korean. Sipag ng ate nyo, meron pa ano, carrot cake, pinagmamalaki niya yan. Alam mo, Mars, parang gusto kong bumili ng matamis, pero parang nagigilty na ako bumili ng mga Krispy Kreme, ganyan. May flour naman dyan, so... Oo, tapos, di ba, parang... medyo matamis lang yung ano, cream cheese feeling ko. Tatamisan ako. Miss na. Ay, oo. Alam mo kung bakit? Wala akong whisker, yung cream cheese bobo pa. Kaya masarap ah. Lagi namang masarap ang carrot cake ko, te. Pero maganda siya, moist eh. Nagpapa-moist dyan, tsaka nagpapasarap din. Hindi sinabi sa vlog. Masarap guys, ang kanyang carrot cake. Gusto niyo pa? Actually, pwede kayo mag-uwi. Nice. Ayun, may isa pa. Ba't ng walnut? Meron, dami yan. Ito mo naman lahat yung walnut ko. How do you estimate the number of yung carrot? May grams talaga. Send ko sa yung recipe. Yeah. Wow, may paganto pa siya. Mga mare, oh. Pinagyabang pa yung walnut niya. Ay, ang sarap ng spam niyan. Ang sarap ng spam silog ni June, promise. Lasang Singapore. Bipa, try mo. Lagi mami next time. Ano yan? Dapat yun yung binibenta mong spam silog eh. Ito is ano, mogo-mogo and yakult. Wow, sarap. 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 Sarap.
Hi guys, good morning. Magluluto ako ngayon ng lunch and meron akong binili from Singapore. Aking mga nabili pa sa Singapore. Meron ako ditong mix ng Hainanese chicken rice. Well guys, instant. This is an all-in-one package para makagawa kayo ng Hainanese chicken rice. Isa sa mga nag-grocery ko when I was in Singapore. Lutuin natin bago pa mag-expire. Well, matagal pa naman, December 2025, pero kainin na natin ngayon dahil meron naman akong chicken dito. Pero yung chicken ko kasi hindi siya whole. Choice cut siya. Pwede naman yan. I have here yung 3-in-1 coffee. Tapos, ito yung na-confuse ako kasi merong 4-in-1 coffee. Hindi ko pa na-discover ano yung pang-apat. Coffee microground. Ano yun? Wait, tingnan natin. Ingredients. Non-dairy creamer, sugar, fat, milk, instant coffee. So parang yung coffee, dalawa. Isang instant coffee and microground black coffee, making it 4-in-1. Tapos I also bought matcha. I love matcha, guys. Well, this is naman from Japan, pero I got it in Singapore. Sa grocery lang. Tapos, iced tea. May iba-iba naman, lemon lime. Mahilig kasi ako sa mga citrusy na drinks. Ito na lang po ang naiwan sa aking chips. Nakain ko na kasi yung iba, may cauliflower, may avocado, and they all taste like dehydrated. Anyway, so let's do this Hainanese chicken rice. Naglagay ako ng 2.5 liters of water. Ayan, boiling na. And then, ilalagay natin itong chicken rice mix. Uy, ang bango! It smells gingery. Ma-ginger siya. Ang bango. Tuloy natin. Wow! Amoy chicken broth na gingery. Pakuluan natin uli, and then ilalagay natin ang ating chicken. So, it's boiling. So, I have over a kilo of chicken. Kung meron kayong whole chicken, much better, guys. Pero ako, I have choice cut. After 30 minutes, luto na yung ating chicken na binoil. And then, meron ako ditong cold water na merong ice para i-drain natin dito yung ating chicken. Kasi, para mag-stop ang kanyang cooking process. So, meron tayong chicken stock na gagamitin natin pang sabaw sa ating cooked na rice. Sasaing na ako. Sasabaw ko siya dito sa ating rice. Together with this chicken rice fragrant oil. All in one sila ngayon. So, sasaing tayo, guys. Talagang sinunod ko yung instructions. Sabi, 500 grams na rice. So, this is 500 grams sa ating rice cooker. Okay. Step-by-step procedure, guys. Mas okay pang mag-order para mas mabilis. Pagka gusto mong kumain ng luto mo, kailangan mo talagang tiyagain, ano? Drain natin ang bonggang-bong. Here's our rice. Ayan. Bango! Okay. So, mix.
Mix, mekos lang. By the way, yung inad ko ay chicken rice fragrance oil. Ayan na siya. Mix lang natin. Siyempre, huwag yung gayahin yung nanay ko. I-turn on. Ay, kumukulo na ang rice. Alam niyo yung nanay ko, lagi siyang kinakagat ng lamok. Kahit magkatabi lang naman kami, pero ako hindi ako kagatin ng lamok. Parang hindi ata sa dugo eh. May nabasa ako, it's not about the type of blood, but something in the gut. Meron silang hinahanap. Favorite nilang kagatin. Ay, nako. Okay, so after you cook, syempre, habang nagluluto, kailangan nagliligpit. Yung concept na clean as you go. Ayoko kasi na makalat. Wala si ate today, so I need to wash. Comment down below mga mommies. No? Ano yung task sa kitchen na ayaw nyong ginagawa? Kitchen lang ha. Yung ayaw yung ginagawa pero wala kayong choice at kailangan nyo pating gawin. Comment below ha. Alam niyo ako, ayokong naghuhugas as much as possible kasi ayokong humahawak ng mga sabon. Parang as I age, pag naghahawak ako ng sabon, nagkakasugat-sugat yung mga kamay ko. Kaya nga ngayon, hindi na ako mahilig magkusot. In the past, I think mapapansin nyo sa vlog, medyo meron ako mga pa-laundry, kusot-kusot. So ngayon, bihirang-bihira na. Parang all washing machine, ganyan. Iniwasan ko kasi maghawak ng mga sabon-sabon. Yun lang naman. Other than that, nung bata ako, favorite ko maghugas, favorite ko maglaba, mamalansya. Pero yung hindi ko naging favorite talaga na sa bahay, yung maglinis. Kasi ayoko nang humawak ng mga maduduming basahan. Basta anything madumi, parang madidirihin ako eh. Kaya ayoko nang ganun. Well, kanya-kanya naman tayo, no? Hindi naman akong i-bash, no? Habang, ayan na, ini-ini na ang ating rice. Tapos, ang ating Hazel is coming, sakto, at meron akong papakain. Pag minsan, hindi ako magluto, tapos nandito siya, wala akong choice. Kung hindi, either magluto o magpapabili sa Grab. Buti na lang may Grab. Sino dyan ang hindi marunong maghugas ng pinggan? Siyempre guys, pag naghugas kayo ng pinggan, uunahin nyo yung baso. Bakit baso? Yun kasi yung hindi pinakamarumi. Yun yung gagamit yung for inom, either water or say soft drinks or what, diba? Juices. Pero siyempre, yung kutsara, yung pinggan, doon merong mga pika, pwedeng may sebo. So yun yung medyo mahuhuli ng konti. Tapos ng mommy. Katapos ko nito, tapos na din ang ating rice. Napansin nyo, ngayon lang ako nag-vlog na naghuhugas ng pinggan. I remember, years ago, meron akong vlog na naghuhugas ako ng pinggan. Pero siguro, since pandemic, hindi. I mean, naghuhugas naman, kaya hindi ko lang binablog. Kasi generally nga, ayoko nga siya. Haba na sinabi, hindi lang naman pala ang point eh. Siyempre, after mo ng cooking, makalat, malagkit, punas-punas lang, sasabunin ng basahan, and all. And after that, that's it, pansit. Ay, dapat pala i-mix ko. Wait lang. I-mix. My gosh. I forgot. Wow. Ang bango. So, bango, B. Ooh. Ito na ang ating rice. I want to taste it. Gutom na po ang nanay ko. Sobrang malasa. Parang feeling ko, instead of 500 grams, medyo dapat dadagdagan ko pa yung rice. Pero masyado siyang yummy. Parang kahit wala na siyang ulam. So, we're coming closer to the ending. May isang part lang na weird na etong sesame, etong soya sauce, pinapaboil ng 2 minutes. So, ang ginawa ko, well, binoil ko naman. So, guys, mismo binoil ko siya. And then, eto yung ating mga sauces. Chili sauce, tapos meron tayo ditong ginger sauce, and then merong dark soya sauce. So, ito, pang dipping natin. Then, I have some leftover soup na eto, gusto ko dong ilagay. Diba pagkakain tayo sa labas ng Hainanese chicken rice, meron silang siniserve na soup on the side. So I would think etong leftover na chicken stock plus this one. Okay. Transfer natin po. Ay! Tumapon! Sorry naman. Nabigla ang mami nyo. Sorry. Nagkalat nation is me. Our sauces. Okay, we have chili sauce.
Ito natin lagay. Diba? And then, we have ginger. Ito natin lagay si gingery. Para siyang dinikdik na ginger na merong sesame oil. Last but not the least, meron tayong dark soya. Hindi siya toyo. Medyo parang in between ng consistency ng toyo at saka oyster sauce. With this soya sauce oil. We have now our Hainanese chicken rice! Yay! Nanay ko, may pa-gupit-gupit pa siya ng kanyang meat. Pero lang akong kulang. Hulaan nyo. Kulang ako ng... Hulaan mo. Cucumber. Ito bali siya. So, kung meron sanang cucumber, ganyan. Tapos, ito yung mga sauces niya. Huwag na tayong bumili. Kasi, lalabas. Pwede na yan. Walang lalabas. Mainit. For the experience, ako ay mag-chopstick. Feeling ko nasa SG ako. Ano nilalagay? Sinasawsaw. So, pwede mong sawsaw sa chili. Pwede mong ilagyan ng ginger. This one. Ayan. Tapos, pwede ka din maglagay ng itong soya sauce. Parang sarap ng rice. Flavorful. Ang sarap. Ang saya. Nice naman. Kapag may time kayo, try nyo din, guys. Try nga natin isaw-saw siya dito sa soya something. Namis. Nice. Bet. Wait, there's more. Meron tayong soup. Ma, sabaw. Chicken stock. Diba? Wow. Diba? We have hot soup. Gusto ko lang lagyan ng soya. Well, dali lang naman siyang gawin kasi meron namang step-by-step procedure dun sa pack and available din siya dito sa atin. Nabibili din siya sa mga groceries dito sa atin yung Prima na Hainanese chicken pack meal set. Pero nagdagdag lang ako ng ginger nung pinapakuluan ko siya. Konting ginger plus patis para may lasa na. Nice! I love. How was it, mother? You like? Yan din yung kinain natin doon sa Singapore. First time ko lang ito niluto, guys, ha? Pero kaya ko itong gawin from scratch. So, nakita ko na kasi yung process, saka yung lasa. Kaya ko na siyang gawin on my own. Well, mataba ako, pero kung sasaya ka naman, di ba? Why not? Bravo! Bravo daw, eh.